Itadakimasu. Ang lasa niya guys, maalat, na maasim, na maninis-namis, habang naaamoy nyo yung red perilla. So, eto na guys yung mga Japanese plum natin kung saan ay pinaghiwalay na natin yung gagawin nating umeboshi. Ito yung malutong-lutong, ang tawag nila ay kari-kari. Kung makikita nyo yun dito sa Japan kapag kayo ay pumupunta o yung mga nakatikim na. Ito po yun. At para maging pula siya, gagamit lang tayo ng akashiso o yung red perilla kung saan ay i-remake natin siya guys. Dahil yung ginawa natin last time ay hindi talaga siya yung tamang proseso. Kaya ang gagawin natin ay i-remake natin since marami tayong nakuha at ayan nakita nyo ang ganda nila. Wala silang kagat ng insekto. And then yung iba natin na nakuha na may kagat-kagat naman ng insekto. Ito naman siya guys, diba? Ang dami. Nakita nyo yung presyo niya sa supermarket. 2,000 ang 1 kilo. Pero tingnan nyo to, ang dami nating nakuha at meron mga iniwan pa nga tayo dahil nahiya pa yung lola nyo dahil hindi nga natin yun area. Baka mamaya may pumutang may-ari, gusto pa palang mamitas. Pero sa tingin ko ay hindi na kasi nag-uulan ng ilang araw at malalaglag na lang siya at manhihinog sa puno. So dito naman guys ay gagawa tayo ng pang-asim natin dahil talaga nakukulangan ako doon sa aking ginawang pang-asim. Dahil nga sabi ko sa inyo, napakahilig kong magpangat lalo na pagkaganot yung summer. Ang pinakamasarap talagang ulamin palagi ay yung pangat na isda dahil lagi tayo nagpi-fishing at eto nga bumili tayo ng malaking jar kung saan ay 2 bote para mapagkakala natin tong ating gagawing salted pickled na Japanese umeboshi. Ito nga yung gagawin natin guys na binili natin sa 7-Eleven. Alam nyo ba ang presyo niya ay 180 yen. At barya lang naman siya, kaya lang napakamahal niya para sa ilang piraso. Siguro mga 3 piraso lang to, tapos pinaghati-hati. At merong kulay red, meron din kulay green. Tikman natin para malaman nyo at may idea kayo kung ano ang lasa at itsura niya. Ito yung lately na paborito namin ni Akari. Alam niyo kung bakit? Kasi may nabibili naman sa supermarket kaya lang masyadong maalat. Ito naman ay medyo manamis-namis at hindi siya ganun kaalat. Ayan. At kaya siya mahal kasi wala na siyang buto guys. Ganyan ang kanyang itsura. Ang galing talaga ng 7-Eleven. Alam niyo pagdating sa mga ganitong klaseng pagkain. Kasi kung tayo ang gagawa nito guys, ano na to, lukot-lukot na, nagkikrinkle na. Yung parang panat na yung kanyang itsura. Pero kung makikita nyo to, ayan, ang ganda ng kanyang texture. Ayan, oh, wala kayong makikitang panat. Talagang maganda pa rin. At wala na siyang buto, kaya sunod-sunod nyo na lang siyang kakainin. Napakayaman na ito sa vitamin C. At ang sinasabi nga ng mga Hapon guys, kumain ka lang ng umeboshi at least 1 piraso isang araw ay pampahaba na ng buhay nila. At ayan, titikman natin yung kulay red. Itadakimasu. Ang lasa niya guys, maalat, na maasim, na maninis-namis, habang naaamoy nyo yung red perilla. Kaya kapag kakain-kain kami talaga ng mangga guys at walang mabili, ito yung kinakain talaga namin madalas at halos araw-araw bumibili si Akari. Yan. Sobrang asim niya at sobrang alat niya, kaya maganda kung medyo manamis-namis yung gagawin natin kasi para hindi nakakaumay yung kanyang alat. Ang nakakaadi kasi dito guys, ang lutong. Tikman din natin yung kulay green. Ito naman guys ay walang flavor nung akashiso, yung perilla. Talagang salted lang siya. Tingnan natin kung manamis. Masupay, ayan, matamis din pala siya na maalat-alat. Wala rin siyang buto, ayan, ganyan din yung itsura niya. At konti lang naman ng laman. Biro nyo, 3 piraso lang guys. So 3 piraso lang talaga, as in, ganun kamahal. 3 piraso nito, 180 na nilang binibenta, 'di ba? Ang dami natin na magagawa na ganito. Kaya lang, ang ganda kasi ng pagkakagawa ng 7-Eleven, ayan, walang lukot. Usually kasi kapag nilalagay sa asin to guys, nagiging parang lukot. Ganun yung itsura niya. At masarap din siya guys. Wala kayong maaamoy na amoy nung red perilla, asin. Pero nakaka-addict talaga yung lasa niya. Ang maganda kasi manamis-namis. Ang galing talaga ng 7-Eleven. Ganito yung gustong-gusto kong gawin. Yung wala siyang lukot. Pagpasensya niyo yung kamay ko dahil yung dagtayang kahapon ng fuki na ginawa natin.
So, ayan yun guys, yung gagawin natin para may idea ko yung kung ano yung kari-kari na binabanggit ko. So guys, nilinis na rin natin siya at tinanggalan na rin natin siya ng tangkay, saka natin siya hinugasan. Ang gagawin natin guys ay lalamasin natin siya sa asin. Tingnan natin guys kung ilan yung magkakasya sa kanya syempre. Tapos ang sabi nila guys, mas maganda to kung bibiyakin ng kutsilyo para nanunuot talaga yung lasa na gagawin natin sa kanyang laman. So ayan, may pang-crack talaga dito na kahoy kung saan ay para mabiyak siya at matanggal yung buto. Since matrabaho yun guys, hindi na natin siya gagawin. At ang tamang texture lang guys ng paggawa nito, dapat ay yung kulay berde pa. Ayan, yung ganito pa ang kulay, hilaw na hilaw pa dapat. Ganyan yung itsura niya sa loob. Since hindi na natin siya tatanggalan ng isa-isa, ay matrabaho. Ayan, may pang-crack kasi talaga dito guys na binibili. Kaya lang, ay hindi na natin kailangan bumili. Kasi as is na natin siyang gagawin. So, ayan guys, tas maglalagay tayo ng asin. Kailangan ay madudurog natin sila sa asin. Ayan. As in, lalamugin natin sila sa asin. So, eto guys, yung mga balat ng itlog natin na isa pala sa mga sekreto sa paggawa ng kari-kari. Ayan, na tinuro sa akin ng biyenan ko. Na kinakailangan ay meron siyang sangkap ng balat ng itlog. Kung may range kayo, pwede nyo na rin siyang sterilize sa inyong range. Kasi, di ba alam naman natin na ang balat ng itlog ay punong-puno na yang ng bakterya. Kaya hindi siya pwedeng isama ng as is, kailangan ay sterilize natin kasi importante pala guys na may calcium yung ating kari-kari na gagawin para sila ay mapalutong natin. Yan pala yung sangkap, diba nakaka-amaze. Ayan, at ang gagawin lang natin, magbabalat lang tayo ng ating itlog. Ayan. So tapos guys, ito yung itlog na ginawa natin kanina na kung saan ay na-dry na natin sa ating oven. Dito guys, gagamit lang tayo ng tea bag. Actually, yung iba, yung mga matatanda na, ang ginagawa nila ay hinahalo na nila mismo yung itlog dun sa ating umeboshi. Isarado natin siya. So dalawang tea bag yung gagamitin natin para sure na ma-absorb nila yung calcium. Ayan. Tapos, isasarado lang natin. Ayan. Para sure na hindi lalabas yung ating itlog. Tapos, ilalagay lang natin ulit dito. Saka natin isasarado ulit. Ayan. Tapos dito sa bote natin ay ilalagay lang natin tong ating itlog. Ayan. And then, ito naman yung instant na akashiso na binili natin kung saan na hindi na natin kinakailangan guys na magsala-sala pa. As is na natin siyang ilalagay. So, isang pack lang yung binili natin at kalahati sa ibabaw at yung kalahati sa gitna niya natin ilalagay. Ayan. So, as is na yan. Napakabango niya, guys. Hindi natin kailangan magtatas kasi ito na mismo yung ating ilalagay. Ayan. Ito yung magpapakulay at magpapalasa sa kanya nung nalalasahan natin sa kari-kari na kung saan nakikita nyo ay kulay pula. So, lagyan lang natin ng konting syrup niya. Ayan. And then, saka natin ilalagay itong ating kalahati. Ayan. Tapos mag-a-add lang tayo ulit ng another asukal sa ibabaw niya. Ayan. Saka natin ilalagay yung ating kalahati na natira ng akashiso. Ayan, napakasimple lang, 'di ba? Ito yung magpapapula sa kanya. Ang alat. Tapos actually, para magkumatas yung ating asin, dahil konti lang yung asin na nilagay natin, mag-a-add tayo ng ating akashiso na ito pa guys, yung syrup naman na kung saan ay sale natin binili. Dahil napakamahal ng umeboshi ngayon, so maraming hindi gumawa. Kaya sinale na yung mga ganito. Ayan. So gagawin natin ay sasama natin tong syrup natin. Ito yung isang itlog natin guys, hindi natin na isiksik. Halo lang natin at ikalat itong ating akashiso. Tapos, isahog lang natin tong ating syrup na ginawa. Ayan. Kaya hindi na natin kailangan pakatasin yan kasi ang lasa nito ay maasim na maalat na. May suka na siya ng konti. So, ayan. Bumili tayo ng dalawa.
Mag-add lang tayo ulit ng another asukal dito sa kanyang ibabaw. Ayan. Para maging balanse yung kanyang alat at tamis. Pupunasan lang din natin ng alcohol yung ating takip. Ito yung ating wine o rice wine alcohol. Ayan. Ganun din tong ating isa. Ito yung para sure na walang biking. Saka natin tatakpan itong ating bote. Ito ay papatulugin lang natin ng at least 5 days. Saka natin siya haluin ulit o papaikot-ikutin. And then after 10 days, titikman natin siya. And then after 2 weeks, titingnan natin kung magiging okay na yung result ng ating ginawa. So ayan lang guys. At ito na yung ginawa natin na umeboshi na pinitas natin ng kamakailan lang. Ayan guys, ganyan siya kalalaki. At ito yung ating sweet and salted with red perilla, and then ito naman yung plain salted natin kung saan yung pampangat natin. So ayan guys, meron na tayong 3 pampangat na nakareserba para kahit isang taon ay magpangat tayo araw-araw. Hindi na tayo namumroblema sa ating pangat at makakapagbigay tayo dun sa ating kapatid.